lahat ng tao. Ganun siya na-recognize. Dahil sa lahat ng ginawa niya na sa mga Israelita, mag-isa kanyang mga kapatid, na kahit kung ano-ano nang sinasabi sa kanya, ang Panginoon ang kanyang naging tanggulan, ang Panginoon yung kanyang naging kakampi. So sa next naman ay si Haring David. Ito naman yung moment na nagkasala siya na yan, pagiging adultery tsaka murder yung ginawa niya. Pero nagpakumbaba siya sa harap ng Diyos. At dahil doon siya ay pinatawad. Pero nandun pa rin yung consequence ng kanyang maling ginawa. So kailangan napakahalaga dito na ina-acknowledge natin na yung Diyos makatarungan siya. Kung ano yung marireceive natin na consequences, makatarungan ng Diyos na nararapat talaga yun na ma-receive natin. Pero salamat sa Panginoong Hesus dahil iniligtas niya tayo mula sa kamatayan na pangwalang hanggan, pagkawalay sa Kanya. At ganun din, pagpapakumbaba rin ang ginawa ni Haring David ng pagkakataon na may pagkakataon na siya napatayin si Haring Saul pero hindi niya ginawa. Dahil sa mayroon siyang pagpapakumbaba at takot sa Diyos, mas kinilala niya pa rin na ang Diyos yung may karapatan na magparusa sa sino man na nagkasala. At dahil doon, nakita ng Diyos yung puso niya, di ba? Sabi nga na si King David, yung a man after God's own heart. So pangatlo naman ay si Haring Solomon. So ang pagpapakumbaba na ginawa ni Haring Solomon ay nung nagkaroon siya ng vision or panaginip na kung saan ay tinanong siya ng Diyos na ano ba yung gusto mo? 'Di ba? Nagawin ko para sa iyo. Ano ba yung kahilingan mo? At ang pwede naman siya noon humiling ng kayamanan, ng karangalan. Pwede siyang humingi ng kamatayan ng mga kaaway niya. Kaya yun ibigay ng Diyos sa kanya. Pero ang hiningi niya ay ang karunungan. Dahil sabi niya, bata pa ako, hindi ko kayang pamunuan itong napakalaki na to na mamamayan ng Israel. Kaya Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan. At dahil dun sa kanya pagpapakumbaba, hindi lang basta karunungan yung ibinigay ng Diyos sa kanya. Binigyan siya ng kayamanan, ng karangyaan. At higit sa lahat yung karangalan. Mas kilala siya bilang, di ba, pinakamatalinong tao sa mundo. At dahil doon sa kanyang pagpapakumbaba. So tayo, kung may pagkakataon tayo na sabihin ng Diyos sa atin na ano ba yung kahilingan mo? Ano ba yung nais mo? Ano kaya yung nasa puso at isip natin ngayon? Yun bang ninanais natin ngayon ay makalulugod ba sa Diyos? O magiging daan para mapalayo tayo sa Diyos? Diba, madalas naiisip natin, commonly na naiisip natin kapag ganun ay kaligtasan ng pamilya natin. Diba, madalas prayer request natin or lifetime prayer request na natin yon na ang pamilya natin ay magkaroon ng kaligtasan, makakilala sa Diyos, sa mga mag-aaral, magkaroon tayo ng karunungan, diba? Magtagumpay, makapagtapos, magkaroon ng trabaho na maayos na para ma-bless din natin yung ating pamilya. Mainam yan. Diba? At kung tayo man ay nasa tamang mga edad na, diba naiisip natin na, Lord, dalangin ko yung kapartner na ganito na naglilingkod sa iyo, katuwang ko sa pagsamba sa iyo. Diba? At hindi masama yung bagay na yun, pero ang key talaga doon ay kailangan magpakumbaba tayo sa harap ng Diyos. Huwag tayong lalayo sa Kanya. So, sa next slide po, yan si Haring Hezekiah. Ito naman si Haring Hezekiah ay nanalangin sa Diyos na nagkaroon siya ng karamdaman at sinabi sa kanya ni Prophet Isaiah na hindi ka nagagaling. So, ang ginawa niya, umiyak siya sa harap ng Diyos. Sabi niya, Yahweh, alalahanin niyo po yung aking ginawa, ang aking katapatan sa iyo. Alalahanin niyo. At ilang hakbang pa lang, na pagtalikod pa lang ni Prophet Isaiah, nasa gitna pa lang siya ng bulwagan. Sinabihan siya ng Diyos na bumalik ka at sabihin mo kay Haring Hezekiah na gagaling siya. Ito yung senyales na gagaling siya.
Kung mapagmalaki si Prophet Isaiah, bakit ganun, Lord, kakasabi ko lang na ganito, tapos bigla kang magbabago? Diba? Na parang lalabas na sinungaling ako doon. Pero hindi niya yun naisip. Kaya napakahalaga na kung anong sinabi ng Diyos, yun ang sabihin natin. Huwag na tayo mag-alinlangan pa na parang pabago-bago ka naman, ganito, ganyan. Kailangan sabihin natin kung anong pinapasabi ng ating Panginoon. Tanda yun ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. So minsan may mga pagkakataon na gano'n, no? Guilty tayo na lalapit tayo, magiging mapagpakumbaba tayo sa harap ng Diyos sa moment na sira na yung buhay natin. Sa moment na magulo na parang basura na yung buhay natin, doon lang tayo nakakaisip na lumapit sa Diyos. At kapatid, kahit ako rin, ngayon nasa harap nyo, lumapit din ako sa Diyos sa moment din na sirang-sira na, puro kahihiyan na yung meron sa akin. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, salamat sa habag ng Diyos, dahil mapagpatawad siya, mapagmahal siya. Kaya't napakahalaga na lumapit tayo ng may pagpapakumbaba. Hindi pa huli ang lahat para lumapit ngayon, magpakumbaba ngayon sa harap ng Diyos at matanggap ang pagpapala niya. Ang Lord, siya yung kayang mag-restore sa ating mga buhay. Kaya tandaan natin ang susi lamang ay ang pagpapakumbaba sa harap niya. So next naman is si Prophet Isaiah. Ito naman ay yung moment na mayroon siyang vision na kung saan nakita niya yung trono ng Diyos. Nakita niya yung kabanalan ng Diyos. At naisip niya na makasalanan ako, mapapahamak ako, mamamatay ako. Pero dahil doon sa pag-admit niya, pag-acknowledge niya sa kabanalan ng Diyos, nilinis siya ng ating Panginoon. Nilinis siya ng Diyos. At ng moment din na sinabi ng Diyos na kung sinong isusugo ko, agad siyang tumugon. Kaya ganun din sa atin na dahil alam natin na pinatawad tayo ng Diyos, nilinis tayo ng Diyos, di rin tayo dapat magdalawang isip na magpagamit sa Kanya, na sumunod sa kalooban niya, na maglingkod sa Kanya. Sa next naman ay si Prophet Daniel. Ito naman si Daniel ay mga kabataan sila nung moment na sinakop ang Israel ni Haring Nebuchadnezzar, yan ang Babylonia. At nagkaroon ng panaginip itong hari na kung saan ay kailangan i-explain mo, ipaliwanag mo yung nasa panaginip niya. At dahil isa rin sila, Daniel, sa mga kabataan na itinuring na mga matatalino, mga katumbas nila is yung mga manghuhula, yung mga nakakita ng mga vision, ayun, mga enkantador na tinatawag, mga kilala. Pero sinabi ni Daniel na ang Diyos lamang yung tanging makakapagpaliwanag na yun, ng panaginip mo, Haring Nebuchadnezzar. At ang ginawa niya, inanalangin siya, nag-ayuno, at dahil doon, simula pa lang na ginawa niya yun, sinagot na ng Diyos yung kanyang panalangin. At salamat sa Panginoon, napakahalaga yung pagtitiwala natin. Sa moment pa nga lang na makaisip tayo, or baka nga hindi pa sumagi sa isip natin na manalangin, pero yung pagpapala ng Diyos ay handa niya nang ibigay. Kailangan hingin mo lang. Kailangan idulog mo lang sa Kanya. Yan, sa next slide po. Next naman ay si Hannah. So mapansin natin, no, yung una, yung mga hari, mga kilalang tao na nagpakumbaba sa Diyos. Sumunod naman ay mga naglilingkod na sa Diyos, nakakilala na sa Diyos. At ngayon, pati mga babae, kaya din naman magpakumbaba sa harap ng Diyos. So ito rin ang tatlong mga babae na nagpakumbaba. Una si Hannah, siya naman ay isang babaeng baog. Ayan. At dahil hindi siya magkaanak ay nagpakumbaba sa Diyos, humingi siya ng magkaroon ng anak at nangako siya sa Diyos na kapag binigyan siya ng anak ay ihahandog niya ito. At yun nga si Prophet Samuel. Pinapakita dito na kapag nagpakumbaba ka, kayang tugunin ng Diyos yung panalangin mo. At kapag nangako ka sa Diyos, napakahalaga rin na tuparin mo dahil ang Diyos, tapat siya sa kanyang sinabi. Hindi niya babawiin, hindi niya sinisira yung kanyang pangako or sinasabi niya.
So ngayon, kung sa moment ba na matanggap natin yung pinanalangin natin sa Diyos, mga bagay na iniluhod natin sa Diyos, matanggap natin, sa Diyos pa rin ba yung balik natin? O baka, di ba, makalimot tayo, na baka nakafocus na lang tayo sa blessing at hindi doon sa Diyos na nagbigay mismo ng pagpapala sa atin. So ngayon pa lamang check natin yung ating puso. Kailangan sa moment na ibubuhos ng Diyos ang pagpapala niya, handa tayo. Yung sa gayon ay hindi natin masayang. Kasi yung blessing ng Lord, hindi siya sayang eh. Tayo lang minsan yung nagsasayang talaga sa pagpapala na kayang ibigay ng Diyos, sa gana na ibibigay ng Diyos sa atin. Sunod ay si Mary, yan, Mother of Jesus. Nang narinig niya ang mensahe ng Diyos, na siya ay gagamitin, na ang kanyang sinapupunan ay magdadala ng sanggol na siyang magliligtas sa sangkatauhan, nagpakumbaba siya. Sinabi niya na, ang kalooban mo, Diyos, ang mangyari. Kahit alam niya sa sarili niya na hindi siya karapat-dapat. Pero dahil ang Diyos na mismo, di ba ang may sabi, nagpakumbaba siya. Sinabi niya na, Lord, let your will be done. At dahil doon, dahil inalaw niya na kumilos yung Diyos sa kanyang buhay, siya'y tinuring na babaeng mapalad sa lahat. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Amen? Mamaya may magkamali dyan, malapad ka. Wag yun mapapalo tayo ng katabi natin. Mapalad, hindi po malapad. Amen? So next naman is yung babae. Yan, woman with alabaster jar. Ito naman ay babaeng bayaran na kung saan ay lumapit siya sa Panginoong Jesucristo, nanikluhod, may dala-dala siyang pabango. Yung pabango na yun, hindi siya basta-basta yung pabango na kilala ngayon eh. Hindi siya ganun eh. Talagang ang value niya halos isang buong taon na sweldo na nung kawal noon. So ganun kagrabe yung halaga noon. Pero hindi niya inisip na sayang yun eh. Kaya kung ano man yung kayamanan, pag-aari, or bagay na pinakamahalaga sa atin, huwag tayo magdalawang isip na ipagkatiwala ito sa ating Panginoon. Ilapit ito sa Panginoon. Grabe yung pagpapakumbaba na ginawa niya na halos, although kilala siya na bayarang babae, pero sa likod siya dumaan. Hindi siya nagpahalata. Lumapit siya sa Panginoon, umiiyak siya, yung luha niya, ayun na yung pumapatak sa paanan ng Panginoong Hesus, yung buhok niya, yun ginagamit niya na pamunas. At salamat sa Panginoon dahil pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Sa next slide naman po. Ayan, ito naman ay yung bata na may dala ng 5 tinapay at 2 isda. So, hindi lang pala basta mga may katungkulan, hindi lang basta mga naglilingkod sa Diyos ang kaya magpakumbaba, hindi lamang basta maging babae. Maging yung mga bata, kaya po na magpakumbaba sa harap ng Diyos. Kasi kung iisipin natin, kung yung batang yun, hindi niya ibinigay yung 5 tinapay at 2 isda na yun, ay makakagawa kaya ng himala ng Diyos? Kaya pa rin gumawa ng himala ng Diyos. Pero, di ba, iba kapag ikaw mismo yung ginamit ng Diyos para maging daluyan ng pagpapala sa iba. Kaya't napakahalaga na, ganun pala, sa ating pagpapakumbaba sa harap ng Diyos, nagiging channel of blessing din tayo. Kaya, huwag tayong magdalawang isip na isuko sa Diyos, ipagkatiwala sa Diyos, yung ating pag-aari, yung mga bagay na pinakamahalaga sa atin. Next naman ay si Simon Peter. Ito naman, nung itinatuwa niya ang Panginoong Jesucristo, nang ma-realize niya na siya'y nagkamali, nagpakumbaba siya. Naghinagpis siya. At pagkatapos noon, hindi siya lumayo sa Diyos. Kaya ganun din, kapag nagpakumbaba tayo, nagsisi tayo, huwag tayong lalayo sa Diyos.
Mas lalo natin ipagsiksikan yung ating sarili. Dahil ang Diyos, hindi siya napapagod na patawarin tayo, hindi siya napapagod na mahalin tayo. Salamat sa biyaya niya. Amen? So, sa next slide, higit sa lahat, ito yung talagang pinakamodelo ng pagpapakumbaba. Kung itong mga tao na to na hindi perpekto, nagawa nila na magpakumbaba sa kanilang kaparaanan, at syempre sa biyaya pa rin ng Panginoon. Ito yung modelo natin, ang Panginoong Hesukristo. Mabasa natin sa Lucas 22:42, na sinabi niya na habang nananalangin dito ang Panginoong Hesukristo sa Garden of Gethsemane, nandun yung battle na kung susundin ba niya yung kalooban ng Ama o magbaback out siya. Minsan may ganun tayo, no? Na Lord, hahakbang ba ako dito sa pananampalataya ko na to? Susundin ko ba ito? O parang isusuko ko na lang? O bibitiwan ko na lang? Pero ang sinabi ng Panginoong Hesukristo dito sa Ama, not my will but yours be done. Kaya't napakahalaga na mayroon tayong pagpapakumbaba, syempre sa kalooban ng ating Diyos Ama na nasa langit. Na kung saan ang Panginoong Hesukristo, hindi siya nagdalawang isip na iwan yung kanyang kaharian para lamang sa atin. Sino ba tayo? Sino ka ba? Minsan ganun din yung ginagawa ko, inaano ko sa sarili ko. Sino ba ako? Bakit binibigyan ako ng Diyos ng ganitong pabor? Sino ba ako para pagpalain ng Diyos? Sino ba ako para patayuin ngayon sa inyong harapan? Na kung malalaman nyo lang yung background ko, baka grabing judgment yung aabutin ko. Sobrang kahiya-hiya. Pero salamat sa Panginoon. Kahit sa moment na gano'n nasira yung ating buhay, yung Diyos, ibinigay niya, inialay niya yung kanyang sarili para sa atin. Iniwan niya yung kaharian para tayo na mapapahamak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naging masunurin ng Panginoong Hesukristo hanggang sa kamatayan, hanggang sa krus ng Kalbaryo. Dahil ang nasa puso't isip niya, ikaw at ako, na tayo ay maligtas. Di ba isipin mo yun? Naghihirap ka na nga, pero yung nasa isip mo, yung iisang tao na yun, tao na yun na nakasakit na nga sa kanya, gumawa na nga ng mali. Napakahirap nun, no? Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ganun na lamang yung pag-ibig niya, kaya hindi siya magdadalawang isip na ibigay yung kanyang anak. Marahil kahit sabihin natin na, Lord, kaya mo pa bang ulitin yun? Kaya pa rin ng Lord ulitin yun eh. Kaya niyang ulit-ulitin yun. Pero sana naman kapatid, tanggapin natin. Matuto tayo na magpakumbaba sa harap ng Diyos. Makatarungan ang Diyos. Hindi siya bulagsak, magbigay ng biyaya, ng pag-ibig sa atin. Kaya't napakahalaga na ngayon tanggapin natin. Totoo na nag-alay yung Diyos ng buhay sa atin. Hindi man natin literal ngayon na nakita, pero dahil sa ating pananampalataya, dahil sa gabay ng banal na Espiritu, naniniwala tayo na totoo ang salita ng Diyos, na totoo yung kanyang pangako sa atin. Humbleness is surrendering to the will of God. Ayun po yung pagpapakumbaba. Pagsuko ng ating buhay, ng ating nais, ating mga plano, desisyon sa harap ng Diyos. Sa next slide po. So, ano nga bang hadlang sa pagpapakumbaba? So, sa next slide po, ayan. Ang hadlang sa pagpapakumbaba, isa lang. Pride. Hindi siya yung sabon. Hindi siya yung babae na sinasabi niya ng pride. Na ma-pride. Hindi rin fried chicken or whatever. Ang pride ay yung pagmamalaki sa harap ng Diyos. At number 1 na example dyan ay si Lucifer. Dahil sa kagandahan niya, sabi nga, di ba, na siya yung maningning na bituin sa umaga. Grabe no, anak ng bukang liwayway. Bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa.
ibinagsak siya ng Diyos dahil sa kanyang pagmamalaki, sa kanyang pagmamayabang. Pagkat gusto niya angkinin, di ba, yung trono ng Diyos, na gusto niya maging Diyos din, na sasambahin. Kaya ngayon, kung hindi ang Diyos yung ating sinasamba, si Satanas ang ating sinasamba. Yung mga tao ma-pride, sila yung mga makasarili. Ang gusto nila na ako na maging higit sa iba, ako na kilalanin. At sinasabi nga dyan, di ba, sa Kawikaan 16, 18 to 20, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mamuhay ng may pagpapakumbaba kasama ang mahihirap kaysa sa mamuhay kasama ng mayayabang at makibahagi sa kanilang pinagnakawan. Ang taong nakikinig kapag tinuturuan ay uunlad at ang taong nagtitiwala sa Diyos ay mapalad. So ang kayabangan pala ay humahantong sa kapahamakan at yung pagmamataas ay babagsak ng Diyos. Diba? Ang sino mang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakababa, syempre, ay tinataas ng Diyos. Kaya patuloy tayo ini-encourage dito na mamuhay tayo ng may pagpapakumbaba. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi ganun din sa mga tao na nasa paligid natin. Napakahalaga na may pagpapakumbaba tayo, meron tayong pagtulong sa kanila, paggabay sa kanila. Sabi nga dyan, di ba, ang taong nakikinig, kapag tinuturuan ay uunlad. So ngayon na nakikinig ka sa salita ng Diyos at tinanggap mo ang salita ng Diyos, uunlad ang buhay mo. Yan yung blessing ng salita ng Diyos sa atin. At sabi nga, kapag nagtiwala ka sa Diyos, tiyak na mapalad ka. Pagkat yung Diyos, hindi niya tayo bibiguin. At kailanmay, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Basta't magtiwala lamang tayo at magpakumbaba sa Kanya. So, ayan, the opposite of humility is pride, counting myself higher or more important than God's will and purpose. Kapag nagmamalaki tayo, inilalayo natin yung ating sarili sa purpose natin, sa will ng Diyos. Iniisip natin na kaya ko naman yan, Lord eh. Diba? Kahit wala yung pagtulong mo, magaling naman ako. Ayun yung sinasabi ng mga tao mapagmalaki. Yayaman naman ako kahit hindi ako magbigay. Yayaman naman ako basta magsumikap lang ako. Hello, praise. Hello. Oh, thank you, Lord. Hello. Oh, thank you sa Lord. Grabe, no? May dumaan lang po na eroplano. Kasi, di ba? Tingnan mo, napakapalad natin. Hindi lang basta kotse, yung eroplano na ginamit dun sa Ibubuhos na kasi ng Lord yung blessing sa atin. Kaya, ayun. Amen? Yes. Salamat. Grabe, no? Ay, nako, salamat sa Panginoon. Patuloy niya tayong tinuturuan na maging patient at maging mapagpakumbaba. Amen. At yun nga, kapag ma-pride ka, hindi mo mas na-exercise or naihahakbang yung faith mo. Kasi mananahan ka lang sa sarili mo na kaya ko naman to, hindi ko naman kailangan yung Diyos. Nagawa ko naman to ng moment na hindi ko naman inisip na tutulungan ako ng Diyos. Nakapasa nga ako kahit hindi ako nag-pray. Di ba may mga ganun? Ang galing-galing ko. Pero darating yung time na aanihin natin yung mga bagay na ipinagmamalaki natin. Lahat yon mawawala ng saysay. Lahat yon mawawala ng kabuluhan. At sa next slide, malalaman natin ano ba yung dulot ng pagmamalaki. May maganda kaya itong maidudulot sa atin.
So yan, ang dulot ng pagmamalaki or pride, unang-una ay hindi nalulugod ang Diyos. Namumuhi ang Diyos sa mga taong may pride or ma-pride. Yun nga ang ikinabagsak, di ba, ni Satanas, na siya'y nagmamalaki sa harap ng Diyos at doon namumuhi ang ating Panginoon. So mababasa natin sa Kawikaan 6, yan, 16 to 17, ito yung 7 bagay na kinamumuhian ng Diyos. At yan, basahin natin. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Unang-una yan, kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. Dagdag pa rin yan, ito yung mga pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan, mga saksing sinungaling mapaglubid ng buhangin, pag-awayan ng kapwa, laging gusto niyang gawin. So, ang number 1 na kinasusuklaman ng Diyos ay ang pride, ang kapalaluan. Hangalan sa Diyos, yung mga tao na sinasabi na yung hindi kumikilala sa Diyos. Kapag sinabi nila na walang Diyos, hangalan yun, kasinungalingan yun, at doon namumuhi ang Diyos. Kasi kung titingnan lang natin yung sa paligid natin di ka ba nagtataka kung bakit, di ba, gano'n na lang yung kaganda, yung nilikha ng Diyos. Pero naisip pa rin natin na walang Diyos. Sinungaling yung sino man na nagsasabi na hindi totoo ang Diyos, na walang Diyos. Kahit napakahalaga, magpakumbaba tayo. Kilalanin natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So sa next slide po, isa pa na dulot ng pagmamalaki or pride, yan, kahihiyan. Yan yung maibubunga ng mga taong mapagmalaki sa harap ng Diyos. Sa Kawikaan 29:23, ang kayabangan ng tao ang magbibigay sa kanya ng kahihiyan. Ngunit ang pagpapakumbaba ang magbibigay sa kanya ng karangalan. Kahit ako rin, naranasan ko rin to na mapahiya dahil sa aking pagmamalaki. Dahil dati inisip ko na hindi naman ako kayang tulungan ng mga kamag-anak ko, ng pamilya ko. Malaki ako. Meron akong tao na pinagkatiwalaan na akala ko yun yung tutulong sa akin. Tutulong sa akin na magtagumpay, ma-pride pa ako na kapag makagraduate ako nitong high school na to, magpupursige ako na mag-aral, papakita ko sa kanila na nakayanan ko. Ayun yung nasa isip ko noon. Pero ipinahiya ako ng Diyos. Nagdulot sa akin yun ng kahihiyan. At ang nangyari, hindi ako nakapagtapos. Diba, hindi ako nagtuloy ng aking pag-aaral. Naging ma-pride ako. Yung mga pinaggagawa ko, walang kabuluhan. Kabataan na yung mga naiisip, pag-boyfriend. Mga ganun. Diba? Nako, kaya mga kabataan, mag-aral kayo ng mabuti. Huwag kayong magmalaki sa magulang nyo. Huwag kayong magmalaki sa mga tao nagsasabi sa inyo na magpursige kayo, mag-aral kayo ng mabuti. Kasi naranasan ko yun That dahil doon, ano yung inani ko? Kahihiyan, yung inani ko na, alam mo yun, parang nagkaroon ako ng self-pity. Ayan. Na parang sila ang gaganda na ang ayos na ng buhay nila, naabot na nila yung pangarap nila. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, hindi pa huli ang lahat sa Kanya. Inisip ko na sa mga kabataan na wala kayong makikitang mabuti sa akin, na hindi ako makakapagbigay ng encouragement sa inyo. Pero ginamit ng Diyos, yung kahangalan ko na yun, ginamit ng Diyos yung basurang buhay ko para makita nyo na kaya din ng Lord na i-restore yung buhay ko, yung buhay nyo rin, para patuloy na magkaroon, na patuloy na maparangalan ang Diyos. At dahil doon, kinilala ko na, Lord, ikaw lang pala yung tunay na nagmamahal sa akin. Ikaw lang pala yung tunay na kayang magbigay ng buhay para sa akin. Hindi ko pala pwedeng iasa sa tao, sa pride ko. Hindi, yun yung sisira sa atin. Ya't napakahalaga na
kilalanin natin, lumapit tayo sa Diyos. Hindi pa huli ang lahat para magpakumbaba sa Kanya, ipagkatiwala sa Kanya yung pangarap natin, pagkatiwala sa Kanya yung ating mga desisyon, mga plano na gagawin. Ang Diyos bibigyan tayo ng karunungan at bibigyan niya tayo ng katagumpayan. God will give us victory and great honor. Yan yung patuloy na pinangahawakan ko sa Panginoon. Na yun yung bagay na ninakaw ng kaaway sa akin eh. Pero yun din, kaya, yung ninakaw ng kaaway sa atin, kaya yan ibalik ng Diyos. Yung naranasan natin na pagsubok, kaya yung palitan ng Diyos ng pagpapala. Sa next slide po. Yan, sa Mateo 5:5, yan, mababasa natin na mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Amen. Salamat sa Panginoon. So ano nga ba yung sinasabi dito na mamanahin ang daigdig? Na magkakaroon ka ba ng sariling bahay? Pwede. Pwede ka pagpalayan ng Diyos. Magkakaroon ka ng sariling lupa, magkaroon ka ng sasakyan na pinapangarap mo. Ano pa ba yung naiisip mo na kayamanan sa mundong ito? Pero itong mga kayamanan na ibibigay sa atin ngayon ng Diyos ay hindi ito masisira. So ito yung mga taong mapalad. Sa next slide po, ayan. So ito yung mga pagpapala sa mga taong mapagpakumbaba. So pasensya na po kung medyo maliit yung font. So ayan, mga pagpapala sa pagpapakumbaba. Unang-una, humbleness prevents God's wrath. So yung pagpapakumbaba pala, ay ito yung pumipigil sa parusa na nararapat pala sa atin. Kagaya ng ginawa ng Diyos sa atin. Dahil sa ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak, tayo na dapat na mapapahamak ay pinatawad ng Diyos, binigyan ng buhay ng walang hanggan, pinagpapala, binigyan ng buhay ngayon, at ngayon naman may lakas para makapaglingkod sa Kanya. At isa nga di ba sa inihalimbawa natin dito, si Haring Hezekias, na nagpakumbaba siya sa harap ng Diyos at nakatanggap siya ng kagalingan, na dapat paparusahan na siya dyan dahil sa pagmamalaki niya. Una, nagpakumbaba siya, tapos nang gumaling siya, bumalik na naman ulit siya dun sa kasalanan, na hindi siya nagkaroon ng utang na loob sa Diyos. So ang gagawin ng Diyos, paparusahan na dapat siya, pero nagpakumbaba ulit siya. At dahil doon, hindi pinarusahan ni Yahweh yung kanyang sambayan nang siya ay nabubuhay pa. Grabe yung blessing ng Lord. Grabe yung patient ng Lord, yung biyaya ng Diyos sa Kanya. Na minsan tayo naisip na natin yun na Lord, paulit-ulit na lang ako sa pagkakasala ko sa iyo. Paulit-ulit na lang ako sa ginagawa ko na gusto kong isang beses na pagpapakumbaba ako, maging perpekto na agad. Hindi agad ganun nasa proseso, yung pagpapakumbaba din ay desisyon natin. Desisyon natin, pagtitiwala natin sa Diyos. At ganun din si Haring David, na dapat paparusahan na ng Diyos ang Israel dahil sa census na ginawa niya na hindi siya nagtiwala sa Diyos. Pero, nang magpakumbaba siya, sinabi niya na, ikaw Lord, yung mahabagin, kaya sa iyong mga kamay, yun yung gusto ko na parusa na ikaw, sa iyo galing, hindi sa tao, hindi sa kung sino man. At dahil sa makatarungan ng Diyos, syempre nararanasan pa rin natin yung consequences ng mga maling ginagawa natin. So next naman na yung pagpapala sa pagiging mapagpakumbaba ay pinapakinggan ng Diyos ang mga nagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Dinidinig ng Diyos yung panalangin ng mga tao na nagtitiwala at nagpapakumbaba sa Kanya. Hindi bingi ang Diyos para hindi dinggin yung panalangin mo. Hindi bingi yung Diyos para isawalang bahala yung mga ginagawa mo para sa Kanya.
Kaya patuloy ka lang na magtiwala na sa pagpapakumbaba mo, sa paglapit mo sa Kanya, hindi Kanya itataboy. Sa paglapit mo sa Kanya, nagagalak yung Diyos na yakapin ka. Malayo pa lang, marahil, nagdidesisyon ka pa lang na bumalik sa Diyos. Pero yung pag-comfort ng Lord, nandiyan agad. Blessing yan ng Diyos na hindi mananakaw sa atin inuman, na kahit ng kaaway. Kaya kapatid, ganun kahalaga yung pagpapakumbaba sa Diyos, na hindi siya magbibingi-bingihan. Kung yung kapwa natin, di ba, kapag nakagawa tayo ng mali, nagbibingi-bingihan na uulit ka na naman gagawin mo na naman yan Pero sa Diyos, hindi. Kapag nagpakumbaba ka, tiyak, napapatawarin ka ng Diyos, napapakinggan ka niya. Na minsan parang yung paliwanag natin, wala nang kabuluhan. Pero yung Diyos nandiyan pa rin, matyaga pa rin nakikinig sa atin. Na nalulugod ang Diyos at binibigyan niya ng tagumpay ang mga nagpapakumbaba. Yan sa awit 149, verse 4. Si Yahweh ay nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa mga mapagpakumbabay, tagumpay ang kanyang ibinibigay. At salamat sa Panginoon. Kapatid, yung tagumpay na nakakamtan mo ngayon, i-acknowledge mo yon na dahil yun sa biyaya ng Panginoon. Blessing yan ng Diyos sa'yo. Yung pribilehiyo, yung pabor na nararanasan mo ngayon, pagpapakumbabayan at biyaya yan, pagpapala yan ng Diyos sa'yo. Kaya, di ba, kung yung mga tao na ma-pride na akala nila okay na, hayahay na lang yung buhay, okay na to, na di ko naman kailangan yung Diyos, sa huli aanihin nila yon. Kaparusahan yung kakahuntungan ng mga tao na mapagmalaki sa harap ng Diyos. Pero yung mga tao na nagpapakumbaba sa harap ng Diyos, tiyak na bibigyan kanya ng tagumpay. Although yung proseso hindi madali pero as long as manatili ka sa Panginoon, huwag kang lalayo sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya ng buong puso, pagtatagumpayin ka niya. Panghawakan mo yan. Sa next po, yan, mga pagpapala pa rin ng ibinibigay ng Diyos sa mga nagpapakumbaba. Ginagantimpalaan ng yaman, buhay at karangalan. Katulad ng nakamtan ni Haring Solomon, na ang hiningi niya lang naman noon ay karunungan na mamuno dahil siya ay isang kabataan. Pero binigyan siya ng Diyos ng yaman. Na sa kapanahunan niya, siya yung pinakamayaman at higit sa lahat, marami pang mga kilalang hari, kilalang reyna yung pumupunta sa kanya para makinig, maghandog pa ng mga kayamanan. Karoon pa ng buhay. At ang tinanggap natin ay buhay na walang hanggan, hindi basta-basta. At salamat sa Panginoon. At binibigyan niya rin tayo ng karangalan na nakita nila na itong taong to, kilala ko to na ganito yung buhay. Pero dahil nakakilala siya sa Diyos, di ba, nagbago siya. Pagkat yung sino man na nakipag-isa kay Jesucristo, ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. Salamat sa Panginoon. At mapalad tayo dahil binago tayo ng Panginoon at patuloy pa rin na binabago hanggang sa maging katulad natin siya. Ayan yung reward na ibinibigay ng Diyos sa mga taong nagpapakumbaba. Ay yung kayamanan yan, pwedeng pagyamanin ka ng Diyos, materially, kayang gawin yun ng Diyos. Ikaw yung maging kilalang tao, maging famous sa lugar nyo, sa eskwelahan nyo, sa trabaho, kaya yan gawin ng Diyos. Yan yung gantimpala ng Diyos sa mga tao na nagpapakumbaba sa Kanya. Pagkat yung paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Napakahalaga na igalang natin yung Diyos. At isang simbolo ng paggalang natin sa Diyos ay yung pagpapakumbaba natin, pagtitiwala natin sa Kanya. So naman ay pinapatnubayan at tinuturuan ng Diyos ang mga mapagpakumbaba. So ang galing lang, no? Ang Diyos na nagbigay ng karunungan, ng kayamanan, ng karangalan sa iyo. Bukod pa doon, ginaguide ka niya, tinuturuan ka niya.
Kagaya ngayon na kung bakit tayo nakakapag-pray, kung bakit tayo nakapag-worship, kung bakit narito tayo ngayon, dahil pa rin sa gabay ng Panginoon, tinuturuan niya tayo kung paano mamuhay ng naaayon or kalugod-lugod sa kanyang harapan. Sa next slide po, so ang nagbubunga ng karunungan ang kapakumbabaan. So 'di ba kung sa mga kabataan, paboritong verse ito na sa James, 'di ba, na kapag yung isang tao ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at bibigyan siya ng sagana at ang Diyos ay hindi nanunumbat. So yung tunay na marunong ay yung tao na rin na marunong magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Kasi kung hindi mo kinikilala yung Diyos, isa yung kahangalan at dun nga namumuhi ang ating Panginoon. Kung hindi mo siya kinikilala, na ang Diyos na nga nagbigay ng buhay, ang Diyos na nga nag-alay ng kanyang buhay, ang Diyos na nga nagbibigay ng pagpapala, pero hindi mo pa rin siya kinikilala. Nakakalungkot yung bagay na yon. Pero 'di ba, napakahalaga na ngayon pa lang i-acknowledge natin na ang Diyos laging nakatuon yung kanyang paningin sa mga taong nagpapakumbaba at buong puso na lumalapit sa kanya. Next naman ay pinapanumbalik ang kagalakan ng mga nagpapakumbaba. So simula ba na lumapit tayo sa Diyos, nakaramdam ba tayo ng tunay ng kagalakan? Amen? Parang hindi Parang nalungkot. Ako personally, oo eh. Kasi wala na nga akong pangarap noon eh. Lahat na ng mga negatibo nasa isip ko na, nasa puso ko na, lahat na. Pero simula nang nagpakumbaba ako sa Diyos, kinilala ko na, Lord, nagkamali talaga ako sa ginawa ko paglayo sa'yo. Na dati nga, nagbabasa ako ng Bible, pero nireject ko yung salita ng Diyos. At dahil doon, yan, ibinagsak ako ng Diyos. Kaya yan yung inabot ko. Pero, mula nang nanumbalik muli ako sa Panginoon, kinilala ko siya bilang aking Diyos at tagapagligtas, binigyan niya ulit ako ng kagalakan. Binigyan niya ulit ako ng pag-asa. Patuloy niya pa rin ako na tinuturuan na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. At ganun din sa atin. Ayun din yung tinuturo ng Diyos sa atin. Na mamuhay na nakalulugod sa Kanya. At siya yung gagabay sa atin kapag tayo ay magpakumbaba. Ililid niya tayo. Hayaan natin yung Diyos yung kumilos sa atin. Manguna sa ating buhay. Next ay pinatawad na ng Diyos ang sino mang nagpapakumbaba at inililigtas. So mababasa natin yan sa Awit 147 verse 6. Taong mapagpakumbabay, siya niyang itataas, ngunit lahat ng mayabang sa lupa ay ibabagsak. At sa, sorry. Sa Kronika po pala, wait lang. Yan, pinatawad na ng Diyos ang sino mang nagpapakumbaba at inililigtas. So tayo, mula na nagpakumbaba tayo sa harap ng Panginoon, tayo ay Kanyang pinatawad. Tayo ay Kanyang iniligtas. Dahil sa paghahandog ng ating Panginoong Jesucristo ng Kanyang buhay, tayo ay napalaya na mula sa kasalanan. At sa biyaya niya, nakakalapit tayo na nakalulugod sa Kanyang harapan, nakakalapit tayo sa mahabaging biyaya ng ating Panginoon. Sa next slide po. So, paano ba natin maipapakita yung pagpapakumbaba? So, una, sa ating paglilingkod. Ngayon na narito tayo, paglilingkod ito sa ating Panginoon. Hindi naman kailangan na masasabi na naglilingkod ka kapag nandito ka na sa harap, na kasali ka na sa worship team, sa bawat ministeryo. Hindi lang doon nagtatapos yung paglilingkod. Maging sa ating pamilya, kapag gumagawa tayo ng
nakalulugod or gumagawa tayo ng may pag-ibig sa ating pamilya, paglilingkod yon at pagpapakumbaba yon sa harap ng Diyos. Dahil hindi natin yun magagawa na maglingkod kung hindi natin kinikilala o hindi natin nalaman na ang Panginoong Jesucristo pala ay naglingkod din. Kaya nga naparito ang ating Panginoon, hindi para paglingkuran kundi maglingkod. Pinaglingkuran tayo ng Diyos ng moment na inialay niya yung buhay niya sa atin. At ngayon naman, dahil in-acknowledge natin yung paglilingkod na yun ng Diyos, pag-aalay ng buhay niya sa atin, tayo man din, hindi rin magdadalawang isip na maglingkod din sa iba, sa kapwa natin, at the same time, sa Diyos. Sa pangalawa naman ay maayos yung pakikitungo natin sa bawat isa. Paano maayos? Kasi hindi natin iniisip na higit ako dito. 'Di ba kapag ma-pride ka nga is makasarili ka, kailangan mas above ako sa iyo. Hindi ganoon. Dahil sa ating paglilingkod, hindi na nga natin iniisip na higit tayo sa sa ating kapwa, sa ating kapatid sa pananampalataya. Iniisip natin na para 'di ba para ma-encourage siya, na sinishare natin yung mga struggle din natin na napagtagumpayan. At dahil doon na lilift or nabuboost din yung confidence ng ating mga kapatid sa pananampalataya. And lastly ay magpasakop sa Diyos at sa mga namumuno sa atin. So napakahalaga na isang tanda rin ng ating pagpapakumbaba is pagsunod sa ating mentor, sa ating leader, sa ating pastor. At dahil nagpapasakop tayo sa kanila, kinikilala din natin or nagpapasakop din tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos yung naglagay sa kanila dyan na para tulungan tayo, gabayan tayo. So ito na po, next slide po. So ito yung pangako ng Diyos sa mga nagpapakumbaba sa Kanya. So sa Isaiah 66 verse 2, hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay? Binibigyang pansin ko ang mga taong mapagpakumbaba, nagsisisi at may takot sa aking mga salita. So ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, yung pabor niya nasa iyo kapag in-acknowledge mo siya, kapag nagpakumbaba ka sa Kanyang harapan, kapag kinilala mo na ang Diyos, siya yung ating kailangan, na ang Diyos, siya yung kaya na magligtas sa atin, kaya na pagtagumpayin tayo at higit sa lahat, kayang pagpalain tayo, ang pabor ng Diyos nasa atin. Sabi nga dyan, di ba, binibigyan pansin. So, hindi ka isinasantabi ng Diyos. Apple of the eye nga tayo ng Panginoon, tayo na nagpapakumbaba sa Kanya. Kung may bibigyan man ng Diyos na pabor, ikaw yon kasi nagpakumbaba ka, lumapit ka sa Diyos. At isa pa dyan, nagsisisi. Nagsisi tayo sa mga mali nating nagawa na, Lord, nasaktan na naman kita, nagawa ko tong bagay na ito. At higit sa lahat may takot sa Kanyang salita. Dahil kapag, di ba, kinilala mo na ang Diyos ay makatarungan, yung salita ng Diyos, iginalang mo, tiyak pagpapalain ka ng ating Panginoon. Sabi nga sa mga taong tapat, ikaw rin ay tapat, at sa mga matuwid, matuwid kang ganap. Sa pusong malinis, bukas ka tapat, ngunit sa mga baluktot, hatol mo'y marahas. Mga nagpapakumbabay, iyong iniligtas, ngunit ang palaloy, iyong ibinabagsak. So, kapag nanatili tayong tapat sa Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya, tiyak kayang tumbasan ng Diyos ng katapatan, yung katapatan na kaya nating ibigay. Amen? So, next slide po. So, ito na yung ating conclusion. Sa Micah 6:8, sumagot si Micah, tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti at ito ang nais niyang gawin natin. So gawin natin ang matuwid. Ano ba yung bagay na matuwid? Ibahagi natin yung salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pa yung mga bagay na matuwid? Mamuhay tayo ng nakalulugod sa Kanyang harapan, maging maayos yung ating relasyon sa bawat isa. Pairalin natin ang pagkamaawain. Dahil tayo man din ay kinahabagan ng Diyos. Kaya ganun din, maging mahabagin din tayo, maging mapagpasensya din tayo, maging mapagmahal din tayo. At buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Tanda ng ating pagpapakumbaba ay
pagsunod sa Diyos. So humbleness is surrendering your life to Jesus. Humbleness is offering your life to the will of God. Humbleness is communion with Christ. At kapag in-acknowledge natin yung grasya ng Diyos o yung biyaya ng Diyos sa atin na nararanasan natin, gagawin ito na tayo ay maging mapagpakumbaba. So ngayon, i-check natin, tayo nga ba ay nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon? Kaya ngayon pa lamang, handa na rin natin yung ating sarili sa mga pagpapala na kayang ibuhos ngayon ng ating Panginoon. So tayo ay manalangin. Amen. Yes, God, Panginoon, tunay nga na Ikaw ay mabuti at tapat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, na tinuturuan mo kami, God, na magpakumbaba sa iyong harapan. Pawiin mo, Panginoon, alisin mo, Panginoon, yung pagmamalaki. Kung mga sa oras na to, Lord, parang nahirapan kami na tanggapin ang iyong salita, Lord. Patuloy mo po kaming kahabagan. Patuloy, Lord, yung biyaya mo, yung maranasan namin. At salamat, Panginoon, ngayon, binubuksan po namin ang aming puso, nagpapakumbaba po kami, kinikilala po namin, Panginoon, na Ikaw yung Diyos na kayang magpatawad, Ikaw yung Diyos na kayang magbago ng aming buhay. Tanggapin ka lamang namin, Panginoong Jesucristo. Muli, Panginoon, Ikaw po ang patuloy na manguna sa aming buhay, Ikaw maging sentro ng aming buhay. At patuloy mo kaming pakabanalin. Patuloy mo kaming turuan, Panginoon, na mamuhay ayon sa nais mo. Muli, God, ibinabalik po namin sa iyong kapurihan ang karangalan. Tanging sa iyo lamang, Panginoong Hesus. Amen. Amen. So yan, God bless po sa bawat isa.